Ex-date or ex-dividend date, pag-usapan natin. May tinatawag sa stock market na ex-date o ex-dividend date. Date na kailangan mong tandaan kung gusto mong maka-receive ng dividends. Marami kasing nagme-message sa page na hindi sila naka-receive ng dividends kahit meron naman sila ng stocks. Pero pag chinek, medyo tinamaan yung ex-dividend date. Kaya kailangan natin tong pag-usapan. Simulan natin sa salitang ex. Ang ibig sabihin yan is without, wala, hindi na, hindi ka na pwede, hindi ka nakasali, excluded ka na, wag ka na mag-wish na magkaroon pa ng dividends. Okay? Kaya ex-dividend date, naka-importante. Let's put it into an example. For example, November 25, nag-announce si Stock A na, huy, mamimigay kami ng dividends sa December 25. May pamasko kami sa inyo. So, ikaw, dapat aware ka pagka-announce kung ano yung ex-date. In this example, ang ex-date is December 5. So, kung wala ka pa nung stock from November 25 na nag-announce siya, before ex-dividend date, December 4, dapat meron ka na nitong stock. Ulitin ko, from November 25 na in-announce, wala ka pa nung stock A, dapat makabili ka by December 4. Kasi by December 5, excluded ka na nga, X ka na, hindi ka nakadsali dito sa pamaskong handog nung stock A. Okay? What if hawak mo naman na siya nung November 24 or nung October, hawak mo na si stock A, kasali ka pa rin sa pamaskong handog. Etong announcement from November 25 hanggang dito sa X-date is for people na hindi pa nakakabili or wala pang hawak nung stock A. Basta, laging tatandaan, ang X-date, nakabili ka ba niyan December 5? Bumili ka ba December 6 or December 7? X ka na rin yan, okay? Para merong pa, ka-join ka sa December 25 na payment date. At itong payment date, para maging happy ang everyone, hindi siya masyado masaya. Yan, para happy ang everyone, pasok na yan agad sa account mo. Kung stock dividend siya, maa-add na siya sa shares ng stocks mo. Kunyari, may 100 shares ka, tapos mamimigay sila na plus additional, makikita mo meron ka na biglang 200 shares. Ngayon, kung mamimigay naman sila, kunyari, ng cash dividends, papasok naman na siya sa cash balance mo, or for other brokers, they call it buying power. So, papasok na siya doon sa account mo sa stockbroker. Hindi pa sa bank account mo ha, kasi kung gusto mo siyang withdrawin, you have to request pa na withdrawin siya. Kung gusto mo siyang i-reinvest, pwede mo din siyang ipangbili. So, I hope this video helps you na maintindihan ko ano tong X-date, and I will see you on the next one. If you want more stock investing tips like this, just follow this page for more.